Good morning. Hello everyone. Welcome back to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa ating lahat. Ayan. Magandang umaga po. Ayan, bagong umaga, may bagong pag-asa. Ayan, yan mga ka-BSK. Ayan, ang pag-asa, yung mga sisiyo, malalaki na. Yung ating mga bagong sisiyo, malalaki na. At may bagong pisa pa rin. Ayan, ayos yan. At ayan si Jolar, nagpakain na siya ng sisiw. Ngayon ay magpapakain na siya doon sa ating alaga, mga livestock. So ayan, morning routine, pakain ng ating mga alaga. Ayan, at yan, sisigla nila. Yes, yan. Nasisigla nila at naghihintay tayo, may mga nakaupo pa, naglilindin. Hindi natin alam kung kailan mapipisa. So ayan, ayan ang ating mga alaga, mga baby. Yan mga ka-BSK. Yeah, at ang video natin for today is yung patuloy po dun sa pagbuhos ng poste. Yan, continuous po ngayon. Nabaklas na po yung sa baba. Ngayon tataasan pa yung buhos. So ikakabit yung panibagong forma. Pero yung tubo ilalagay dun sa isang poste para lalagyan ng kuryente. Kasi parang sa mangga yata nakakapit yung kuryente ng bahay. So nagpalagay ako ng tubo, nagpaabang ako para mailipat doon yung kuryente, para at least stable. At kasi nakaano yung kuryente. Kaya yan, si Ryan magwe-welding ng tubo. Yan, yan, pinanik nila yung tubo at ipinatong dyan sa bago nila buhusan ng semento. So matibay po yan, hindi basa-basa yan matatanggal. Kasama po sa buhos yan. At i-welding pa dun sa mga bakal para sigurado. Ayun mga ka-BSK, at parang meron silang hinahanap. Ating naghahanap sila ng kapirasong round bar para i-welding doon, humawak doon sa tubo, para nakagitna yung tubo doon sa pagbinuhusan. So ipoporma ni Ryan na ang tubo ay nasa gitna. So ngayon naghahanap, meron silang hinahanap naghahanap sila ng bakal na maliit lang, siguro hinahanap nila.
para mag-hold dun sa i-welding. So yun, wala silang makita. Kaysa magtagal sila, ang dami namang bakal, ba't hindi sila magputol, diba? So yan, nagpuputol si Romar para magkaroon sila ng maliit na bakal. Yun, nakaputol na rin. So yan, maghahanap pa kayo para madali, magputol na kayo ng sakto dyan. Yan, para ma-welding at para nasa gitna yung yung tubo pagka binuhusan ng simento. So yan, yan ang ginagawa nila. Maghahanap pa ng mahirap hanapin, meron naman na mga malaki. So yan, yan at yun, sino yung minto doon? May huminto, si Jun pala, bumalik. May nakalimutan iabot. So yan, yan at pumuputol pa uli ng isang bakal para maging brace doon sa tubo para dumiretso doon sa bubuhusan. Ayan, yan, baka kompleto na, kailangan niya ng weldingin yan para mapabilis. Kasi popormahan pa yan, popormahan pa ng kahoy para mabuhusan. Ayan, kasi po mga ka-BSK, hindi po pwedeng diretso na buhos niyan So yung tubo hindi pwedeng ilagay. So kailangan magbuhos muna ng hanggang taas na 5 feet. Yan, bago pag matigas na yung simento, tulad niya matigas na, saka ilalagay yung tubo. So hindi pwedeng ilagay yung tubo, walang hawak, walang mag-stop to sa tubo. So kaya yun, nagbuhos sila ng hanggang 5 feet, tapos nilagay yung tubo. Ngayon bubuhusan pa nila ng mga 3 feet. So para humawak doon sa tubo. At yan nga po, wine-welding nila yung tubo bago asintahan ng pormahan ng kahoy, saka pinulik para doon magbubuhos, para mabuhusan kasama yung tubo. Kaya ganyan po, hindi pwedeng diretso na, mahirap dahil walang hawak sa tubo. Hindi naman pwedeng isama agad sa round bar na bakal dun sa buhos. Hindi po, kasi hindi po sa sentro. So yan ang magandang way, magbuhos ka ng hanggang 5 feet, tapos ilagay mo yung tubo, diretso mo, lagyan mo, welding mo tulad nyan, bago popormahan, bago buhusan. Yan po yung the best na talagang matibay. So kaya yun ang ginawa nila. Ayan, si Ryan po yan, nagwe-welding, yung pong gumagawa ng gate. At ayan, si Romar naka-supervise dahil ayan, nainip na rin siya. Gusto niya mapormahan agad para mabuhusan na, kasi nakapaghalo na sila ng simento. So meron na silang simentong ready para ibuhos sa poste. So, yan, si Ryan. At bilis-bilisan mo. Ayan.
So, si Ryan, natapos na niya yung maliliit na pan-design, yung matulis kahapon. Ayan. So, yun, nakatambay na yun. Tapos tuloy gagawin na niya yung kulang pa sa mga ng gate. Bago yun, i-welding yung ginawa niya kahapon na tulis-tulis dun sa dulo. Ayan. Kinaya naman niya, saglit lang niya ginawa. Halos isang araw nga lang. Kasi marami po yun. Marami, kakatin niya. Pagkatapos ipoporma niya, babaloktot niya. Pag nakita-kita, weldingin niya. So, yun. So, ngayon, makikita mo parang solid na bakal. Galing. Bihasa siya gumawa ng gate o weldingan. Ayan si Ryan. At magaling din siya maggawa ng tricycle o kulong-kulong. Ayan, tapos na niyang weldingin yung tubo. A few moments later. Ayan, diretso na yung tubo. At ayan si Romer, the man of the hour. Ayan, pinapantay na niya yung tinatabunan niya ng konti yung posting na buhusan. Tapos ayan, kakabit niya yung mga pamporma para mabuhusan na niya. Yung kabila pala nakabit niya na yung yung pamporma, kaya yung binubuhusan na niya na yung poste. Ayan, binubuhusan niya na yung poste, yung kabila. So ito si Romer, inaayos niya yung forma para mabuhusan. So yan, kinukuha niya yung total height kasi nakalibil yan. So kaya yun, kinukuha niya yung total height para mailagay niya yung forma at ayun, mabubuhusan na. Pag binuhusan na, yun na, tapos na yung kanilang project today. So yan, at panibagong adjust naman, lipat na naman. At meron siyang bukas naman siya doon, magta-tiles habang pinatutuyo yung buhos din ng gagawin sa lababo. So habang pinatutuyo pa yon para hindi magbitak pag gumawa siya, kasi pugulmahan niya ng ng DIY na lababo na tiles, yung malaking tiles ang design ko, pinapagawa ko. Tas magkakaroon ng dalawang faucet para kung may magugas hindi maghintay ng magsiksikan. Yung dalawang faucet, yun ang gagawin namin lababo. So yun, kaya pinatutuyo niya. Habang pinatutuyo, magtatiles naman siya dun sa shower. Yan, dun sa shower magtatiles siya. So yun, yun ang gagawin bukas. Yan, sa ating restroom doon sa labas. Ita-tiles niya yun, tapos i-tiles. So matigas na yung gagawin lababo. So yun, popormahan na niya ng lababo yun. So kaya yan, si Ryan naman, yan, patuloy pa rin ng pag-welding. Pull weld, pinupull weld na niya dahil nakaporma na lahat yan. So yung mga hindi naka-pull weld, pinupull weld niya. So actually totally tapos na yan
yung mga open na yan, ang lalagay dyan is aliso. Nagpabent sila ng liso. So yan, inihintay na lang matapos, pipick upin nila, so ilalagay dyan. So yun ang kaya naghihintay lang si Ryan na matapos yun para makompleto yung kanyang gate na ginagawa. So yan, tapos yung mga bisagra ng gate ilalagay niya pa, saka yung mga lock, yung kabitan ng lock, saka yung handle. So yun ang kanyang gagawin. Tapos ayun na, tapos na, hihintayin na lang yung pinabent para maikasa dyan. So tapos itatayo na yung gate. Bukas siguro maitatayo na yan. Darating na rin yung pinabent nila bukas. So ayan, abang natin yan mga ka-BSK. Tapos ayun si Totoy, ayan, nagbubuhos ng isang poste. Ayan, tapos mamaya yun naman ang bubuhusan niya, isa. Ayos, yan ano yan, hasa yan, hasa. So yan, napopormahan na yun. Yun, tinatali niya ng alambre, tapos yun, pag nakayakap na yan dyan, nakuha niya na yung level. So yan, popormahan, then buhos na. Yan, ayan, patuloy pa rin ang pag-welding. Pinupul-weld po niya lahat po na may butas, sinasarado niya para walang pumasok na tubig sa loob ng tubular. Yan, si Totoy, panay ang buhos. At mo, nagtaka ako sa kanila dahil malayo yung buhangin. Dapat naghalo sila dyan sa malapit sa poste para hindi na malayo yung nilalakaran o binubuhat. Pero ayan ko, mas madali yata yan. So kaya ganyan ang ginawa nila. So ayan mga ka-BSK, at medyo konting-konting na lang, konting-konti na lang, tapos na. So ang gagawin na lang nila yun, sa kubeta, sa restroom, yung DIY na lavabo, tapos tiles. So yun, tapos yung pala, bubungan, yung roof dun sa tapat ng lavabo. So install yun bukas. So si Ryan, tapos na dyan sa gate, yun na lang hinihintay. So stop muna siya dyan. Yun ang gagawin niya sa bubong, kasi doon, mag-water process. So kailangan din yung welding. So siya ang babanat niya. So bukas, abangan niyo bukas. Yun ang gagawin natin, yung sa may restroom, yung paglalagay ng yero, trusses, tapos si Romar naman yung pagta-tiles, yan dun sa restroom, dun sa labas. So yan, ang ating update ngayon sa ating construction. Ayan, at medyo umahapon na rin, ang bilis ng oras. Pero tatapusin na ng buhusan yan para bukas tuyo na. So pwede nang baklasin yung nakapormang kahoy dun sa poste. Ayan, mabilisan ang kilos, at madami na silang nagagawa. Yung
sa loob ng bahay. Natapos na nila yung mga cob doon. Yung bar, counter, tapos na. Yung lababo, yun, tapos na yun. So, pintura na lang. Tapos ngayon, si June, darating na yung mga binili niyang ilaw. So, ikakabit na rin yun bukas. So, makikita natin kung paano ano. So, saglit lang naman yun. Yan, iabangan natin po yan bukas. Yan, saglit lang naman yun. Kaya, sabay-sabay na yan para mabilis. Ayan, at tapos na mag-welding si Ryan. Medyo hapon na rin po. Pahinga muna. A few moments later. Ayan po, pakain na ng alaga si Jolar. Hapon na. So, ayan. Ganyan po ang routine namin. Hapon, papakainin ng konti para merong kinain yung ating mga bibi pagtulog nila. Para yung itlog nila hindi na antala. So, yan. Kita nyo, sisigla ng ating mga alaga. Yan. At ganado pa silang kumain. So, yan, BSK. Hapon na rin po at tapos naman ang aming maghapon. Ayan. At maraming salamat po at sa panonood. Abangan niyo po bukas ang ating upload. Ayan. Maraming salamat po. End na po ako dito. At ingat-ingat po kayo dyan kung saan man po kayo naroon. Maraming salamat. Thank you for watching. Ingat po dyan and God bless. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.